Tiyaking may matatanggap na resibo at suriin kung tama ang mga nakasulat dito. Ilan lang yan sa mga paalala ng COMELEC sa mga botante sa Mayo 9. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ano kaysa hahanapin niya lahat? Halos isang minutong gugugulin ng isang botante sa voting and counting machine o VCM mula pagsilid ng balota hanggang sa makuha niya ang kanyang resibo. Kung dati 15 segundo ang nakalaan para masilip ng isang botante ang kanyang ibinoto sa on-screen verification, ngayon isang tisak mata na lamang dahil may inilabas ng voter's receipt na inuutos ng Korte Suprema na ilagay. Puputulin ito ng miyembro ng Board of Election Inspectors o BEI, tsaka lalagyan ng indelible ink ang botante bago ibibigay ang resibo na isisilid sa isang kahon. He will have to fold it, then cut it. Okay? Okay. Sa isang sulok ng presinto, pwedeng i-check ang pangalan ng mga ibinoto at hindi sa harap ng VCM para hindi makaabala sa ibang nakapilang botante. Kung may protesta, inonote ito ng chairman ng BEI. Bawal kuna ng litrato ang voter's receipt at dalhin sa labas ng presinto. This is the hash code. This is the hash code. Ito naman ang hash code, ang fingerprint na makikita nakaprint sa voter's receipt. Pareho ito ng source code na nakadeposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ito dapat magkaiba para siguradong walang pandarayang nangyari. You can verify the hash code with the published hash code to make sure that the software running in the machine is the same. No? Kasi ito yung dineposit namin sa Central Bank. No? So yun yung important i-note, no? Alas 6 ng umaga magsisimula ang botohan sa Mayo 9 hanggang alas 5 ng hapon po yan. Pero pakiusap ng COMELEC, bumoto ng mas maaga para iwas abala. Makabubuti rin daw na magdala na ng listahan ng mga ibobotong kandidato para makatipid ng oras. Joseph Morong, GMA News.